Si Attorney Christina Conti ang isa po sa mga abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs ng dating pamahalaan. Attorney Conti, magandang umaga po. Magandang umaga. Opo. Ma'am Attorney Christina Conti, what's next po? Upon arrival sa The Hague, ano pong inaasahan natin based on the process po na pinatutupad ng ICC? Turnover, processing, and then eventual quote-unquote surrender sa ICC. Yung turnover of custody, kasi ngayon, ang parang may hawak o may kustodiya sa kanya, Pilipinas, at sa anyo ng Philippine Police. Doon, pagkadating sa airport, malamang ibibigay yan, ito turn over sa Police Netherlands. So sa Dutch Police, ito turn over nila ang physical custody ng akusado. Pagkatapos ng turnover, doon kakagat yung Article 59. May protocol kasi sa Rome Statute patungkol sa o pagkatapos ng pagka-aresto, dadalhin kasi ikaw dapat ng korte, a court of local competent jurisdiction para alamin ikaw ba talaga na aresto, verification, identity, wala bang karapatang nalabag sa iyo at paano ka ba inaresto? Kailangan ayon sa proseso doon sa lugar kung saan ka inaresto. Kapag may ganong certification o pagpapatunay na okay naman, substantially complied ang requirement at ikaw ang tamang tao, papasok na yung quote-unquote surrender sa International Criminal Court. Dadalhin siya sa court, sa mismong detention facility. Sabi naman ng iba, yung pagdalak sa Court of Local Competent Jurisdiction, dahil kakaiba na ang sitwasyon na ang humuli sa kanya, ang arresting at custodial state. So ang humuli at yung nagdetini sa kanya na estado, ang Pilipinas, na panimula, ay hindi miyembro ng ICC. Kaya parang ano gagawin natin? Medyo walang precedent itong ganap na ito, kaya ang lalabas ay may option daw ang ICC na idiretso sa kanya ang kustodiya. Pero kung ano man, sa kanya din naman papatak talaga dun sa detention facility kung saan may onboarding. Bibigyan siya ng kapapelan. Una, listahan ng or kapapelan tungkol sa mga kaso niya, ano ba para paghandaan niya. Pangalawa, rules and regulations ng facility. Dito po kayo kakain, ganito Opo. ang oras. At pangatlo, listahan ng mga abogado na accredited sa ICC. Opo. Well, tsaka yung booking process doon, kumbaga yung check din ang physical condition po nito pong supposed to be nga po ay naaresto. Ano po? Opo, dadaan yun, Mm-mm. definitely. Okay, so, pero attorney, itong issue, no? Sabi ho ninyo, pagdating doon sa the Netherlands, dapat siya muna, kung ano ha, kung hindi ididiretso doon mismo sa court, no? Para iharap itong si dating Pangulong Duterte. At maaari siyang tanungin kung naging tama ba yung pinagdaan ng proseso bago siya mailipad doon sa the Netherlands. So, ang tanong nga po dito ng marami, tama bang pinagdaanan itong proseso? Kasi sinasabi ng iba, number one, wala naman tayong extradition treaty sa the Netherlands. Number two, dapat daw noong inaresto ang dating Pangulo, dumaan muna siya dito sa isang competent court para abisuhan ang korting ito na eto ha, kami sa Interpol ay may inaarestong Pilipino at itong Pilipinong ito ay deprived ng kanyang liberty because of this arrest warrant at siya ay aming dadalhin. Kumbaga magpapaalam muna dapat sa local court dito yung Interpol bago ilipad patungo po ng the Netherlands yung subject. Mm. Medyo mix yan ng una kailangan nating alamin kung paano at anong legal basis kung bakit in-implement yung warrant or Mm. paano in-implement yung Mhm. warrant. Mhm. Kasi kung ayon sa Rome Statute, yung nabanggit kong proseso. Kung Mm. ayon sa extradition, may iba pang proseso. Ang extradition request ay posibleng nanggaling sa any of the member states of the ICC. May ibang kaitsurahan ito dahil Okay. yung 125 member states ng ICC ay isa doon, pwedeng nag-request sa atin. At doon sa 125 na yon, parang may 15 tayo nakapartner sa mga extradition treaties. Isa Opo. dyan na nagsabi lang na, uy, pwede mo bang pa-request naman na uli mo naman to. May, may itsurahan ito na hindi lang legal, kundi Mhm. also political. Kaya
may punto din naman si Vice President Sara Duterte na talagang kailangang ihaharap sa korte whether under the Rome Statute or under extradition processes. Mhm. Pero posibleng may substantial compliance, particularly sa Rome Statute, kung sa Netherlands mangyayari yung verification ng korte. Doon ang magiging Mhm. local court. Opo. So, kumbaga ma'am, it is safe to say na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya'y haharap sa ICC at doon siya muna ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad nung kanyang dinaan ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. Hindi ko Mhm. Mhm. i-disclaim yan. May Mm. posibilidad. Mhm. Pero ang konsepto kasi ng, kumbaga, anong mas mabigat na dapat maganap, Mm. matrial siya. At Mm. kung malalang-malala yung violation ng constitutional rights at or international criminal Mm. law Mm. rights, Mm. dun lang parang, o sige, pakawalan yan dahil grabe yung paglabag ng kanyang karapatang pantao. Lahat ng akusado sasabihin yan eh. Opo, Hindi niyo opo. ako binasahan or Mm. hindi ko Mm. narinig or Mhm. hindi niyo Mhm. ako binigyan ng papel. Mhm. Pero kung ma-offset nun, yung bigat ng, pero narinig mo naman right after. O, di ba, may hawak kang papel. Oo, kaya lang, di ko naman binasa. O, ikaw na yung may kasalanan. So, may mga ganong insidente na Mm. talagang pwede mong ikutan, pero Mhm. in the end, ganun ba kabigat? Ganun ba Mhm. kalala? Opo, At opo. dito magwe-weigh in, ditong eksena ng Supreme Court natin. Yan. Mhm. Inaabangan namin yan kung anong sasabihin nila. At pangalawa, kung anong magiging proseso doon sa dahig. Kasi kung under the Rome Statute required yung dadalhin ng local court, interesting kung ganun nga ang magaganap kung sa Netherlands court o kaya dito sa ICC mismo yung magdedetermine ng kanyang identity, etc. Opo, ito pong Supreme Court petition nila Attorney Torion et al. Humihingi ng TRO, 'di ba, doon sa aresto. So moot na 'yon. Buhay pa ba? Oo Opo, eh. yes ma'am. Moot, klaro na po 'yon. Kasi nga yung pinaaresto nakaalis na. Pero yung pong question sa legalidad nito pong arrest warrant na ito, buhay pa 'yon. Ako mas hindi pa nga yun yung phrasing kasi ng ano nila, ng Petition. petisyon eh. Ang Mm. sabi nila, yung cooperation, yun yung tinitira nila. Mm. At sabi nila, patigilin ang any form of cooperation at ideklara na illegal ang any form of cooperation. Mm. Basta cooperation, yun yung tinitira nila. Mm. Kung ganon ang perspective, out na. Kasi pwedeng sabihin ng Pilipinas, hindi naman kami nagko-cooperate, tapos na oh. Mm. Nilipat na nga namin. Doon ka magreklamo sa Netherlands. Mm. Ang pwedeng maging buhay, unconstitutional ba yung cooperation? Diyan, palagay ko, baka matalo sila eh. Kasi sa kaso ng Korte Suprema na Pangilinan versus Cayetano, ito yung pagpapasya tungkol dun sa pag-alis natin dun sa ICC. Kinwestiyon yun, 2011. Mga senador, sabi ng court, there are residual obligations. Mm. Kaya medyo tagilid, kumbaga, na kukwestiyonin mo, pwede bang mag-cooperate ang Pilipinas? Pwede. Kasi sabi ng Article 127 ng Rome Statute. Kasi sabi ng Korte Suprema sa Pangilinan versus Cayetano. O kung yun lang naman ang tanong mo, okay na. Kasi kung ang gusto mo, i-reverse o i-undo yung aresto, wala na. Tapos na. Mm. Nangyari na eh. Mm. Mm. Wala nang turn back time. Opo, opo, opo. Yung nga po marami nakaantabay kahapon. Actually nga may claim na mayroong TRO pero hindi po nangyari naman 'yon. So, sa ngayon po, ang pinasasagot dito ay mga nasa executive. Ano ang balak po ng inyong grupo? Will you intervene in this case, ma'am? Kailangan proper party ka para mag-intervene. Mhm. Titingnan muna namin kung Mhm. anong eksena namin dito at saka yun nga medyo tingin namin wala na rin namang habol Mm. or mahihirapan na rin naman kung pagdating ng tamang panahon kasi kung ang TRO hintayin mo lang naman yan Mhm. within actually 72 hours ang ano niyan eh Mm. window. Kung papunta na sa merits of the case, baka mag-intervene kami. Pero sa ngayon, ang inaasikaso namin ay ang pag-aayos ng dokumento parang sa entry of appearance o yung pagre-rehistro ng
mga biktima sa eventual trial. Kasi kapag pagpasok ni Duterte sa korte, ang itsurahan na nito, it's no longer a situation. That's what we call it now. The situation in the Philippines. Now it becomes a case, kaso na. Office of the Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Okay. Dito po ba ma'am sa pagharap niya doon sa lower court, kung yung pong gagawin pong proseso ng mga tatanggap sa kanya doon, no, para matanong kung tama ba ang pinagdaanan pong proseso sa kanyang paglipad roon, sino po ang tatayong abogado ng presidente? Meron bang ano doon, parang public attorney's office na gaganap na magiging abogado ng dating Pangulo to question the legality of the arrest? Posible kung ang kailangan lang naman ay may abogado ka na accredited or registered na pwedeng humarap dun sa korte. So kung Court of Local Competent Jurisdiction, kung sa Pilipinas, edi kahit sinong Pilipinong abogado. Kung sa The Hague, sa the Netherlands yan ihaharap, edi sa isang Dutch lawyer. Meron silang PAW at in fact bayad sa kanila ang free legal aid. Parang 10 euros per hour. May alam kaming kaibigan pero baka ayaw naman yung may referral ako. Sa ICC naman, meron ding parang PAW. So, Office of Okay. the Public Counsel for Defense. Pwede Opo. siyang manghingi ng tulong sa inisyal na, Mhm. uy, Mm. tulungan niyo ako. At ako, tingin ko, ibahin natin ang itsurahan na hindi sila yung tipong okay lang, normal lang na trabaho. Ito, zealous talaga sa kanilang trabaho at adhikain na maproteksyonan ang karapatan ng mga defense victims. Ganun ang pinangahawakan nila. Okay, sige po. So meantime ma'am, hanggang dyan po muna tayo. I'm sure magiging madalas pong ating panayam ngayon dito po sa development na ito. Unless lang may tanong pa si Chacha po at may gusto yata liwanagan. Go, Cha. Yes po. Attorney Christina Conti, kahapon po nasan kayo nung lumabas yung balita na inaresto na po ang Pangulong Duterte? And medyo curious lang po ako, were you really surprised? Kasi a few days before lang nagkausap po tayo dito, sinasabi nyo nga wala kayong idea with arrest warrant, and then a day after, inaresto na po ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kayo po ba talaga ay nasurpresa dito sa naganap na pag-aresto? Hindi ko masabing na sorpresa kasi alam namin na may warrant. Pero yung mismong issuance na ganitong araw, hindi din kami officially pinaabutan ng ICC. Kasi sabi nga nila, bakit? Anong rule nyo sa arrest? Sabi nga, okay, oo nga. Sige lang, bahala na kayo. Kaya kahapon, nasa May Makati ako, may hearing talaga ako. Ito naman sa red tagging. Ang kasama namin sa korte, respondent siya kasi sa kasong to, si Lorraine Badoy. Fresh from the airport yata. Sabi ko nga ba, kakakita ko lang to ni Susana sa Twitter na umiiyak. No, we went on as usual at nung gabi ay nakipagkita kami sa mga biktima at nag-ayos nga kami ng game plan. Hindi kami inarush kasi napaghandaan na at alam namin kung ano yung gagawin. At sa totoo ito alam namin na hindi ka agad-agad magsisimula ang trial. Na tipong Monday. Monday ba may kailangan ng lumipad? Hindi pa. Marami pang prosesong pagdadaanan at may karapatan si Presidente Duterte na i-avail ang lahat ng remedies. Opo. Kung ano ang nilalasap niya ngayon na due process, sana maalala niya yung mga pinagkaitan niya noon. Well said, ma'am. So, Attorney Conti, sabi ko nga kanina, mukhang mapapadalas po ang ating panayam. But definitely po, for this morning, we say thank you for finding time to be with us. Thank you, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat na marami. Attorney Christina Conti.